Hindi ito aksidente. Ito pa ang kuha ng CCTV mula sa iba pang anggulo. Pero pagbangga, may sumunod pang nangyari. Napaiyak ang mga kaanak ng 59 na taong gulang na biktimang si Rolando Gonzales nang makita ang video. Yung tatay ko lumalaban, kaya kami lumalaban din kami para sa kanya. Kasi sabi namin sa kanya, huwag niya kaming iiwan. Sabi niya, malakas siya, hindi niya kami iiwan. Pero kung kinabukasan, hindi na siya makagalaw, hindi niya na maidilat yung mata niya, paralyzed na yung kalahati katawan niya. Hindi na siya makakilos. Yung isang kamay niya na lang yung nagre-respond. Tapos hindi na siya nagsasalita kinabukasan. Nangyari ang insidente ilang hakbang lang ang layo mula sa barangay hall ng Karsadang Bago 2, Imus, Cavite, umaga ng Martes. Sa video, makikitang may van na nakasalubong ang papatakas na suspect na nakatricycle. Ang nagmamaneho ng van, ang barangay kagawad na si Librado Caldejon. Depensa niya, nagulat din siya sa pangyayari, kaya hindi nagawang harangin ng suspect. Kaya hindi ko pero alam talaga kung binangga yun o nabangga po. Pero umalis na lang po ng ura-urada. Opo, nakita ko po, may nasa lubong pa ako tricycle, pero hindi ko po alam na binangga o nabangga po. Huli na raw nung malaman ng kagawad na pinsang buo niya pala ang tumakas na suspect na kinilala ng mga kaanak ng biktima bilang si Eric Asahan. Kwento ng pamilya Gonzales, nung gabi bago nangyari ang insidente, nasita ng biktima ang anak ng suspect sa pila ng igiban ng tubig sa kanilang lugar. Nagkamurahan, umabot sa bantaan. Kinabukasan, nangyari ang pagbangga sa biktima. Nasa ospital siya ngayon. Tapos ngayon nag-aagaw buhay yung tatay ko, masaya ka na ba? Sana lang sumuko ka na kung may konsensya ka pa. May mga anak ka rin. Isipin mo kung sa'yo nangyari yan. Ano mangyayari sa mga anak mo? Sa pamilya mo? Kinukumpleto lang ng pulisya ang investigasyon bago magsampa ng reklamong frustrated murder laban sa pinaghaharap na suspect. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras.